Morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Kayo po ay nasa maayos at mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Good morning, good morning, good morning po. Good morning everyone. Kamusta po ang bawat isa? It's another brand new day. Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito, mga kapatid. Good morning po sa lahat. Sister Delia, good morning po. Kamusta po kayo? Sister Delia and Sister Tess Bartolome, good morning po sa inyo. Hintay lang po tayo ng ating mga makakasama, mga kapatid. At pag-usapan po natin sa umagang ito ang tanong po na patuloy daw bang patatawarin ng Diyos ang mga kasalanang paulit-ulit. Yan. Yan yung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Yan po yung tanong. Patuloy daw bang patatawarin ng Diyos ang mga kasalanan na paulit-ulit na ginagawa? Yan ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid. Good morning po. Happy birthday mga kapatid sa mga may kaarawan ngayon. Maulang umaga po. Umuulan dyan ngayon sa Metro Manila. Dito naman sa amin, malamig. Medyo talaga yung panahon, makulimlim dito sa amin. Dito sa amin sa Baguio. Ayan. Kamusta po kayo, Sister Arlene Rilyorasa Cusi? Ano po ang balita sa inyo? Kamusta po ang panahon dyan? Diyan po sa Biskaya. At kamusta po ang panahon dyan po sa Pasig? Sister Denise, Sister Dines, Sandina, Bilyar, Bebero, kamusta po? Kamusta po ang panahon po dyan? Dyan po sa Cavite. Keroli, kamusta po ang panahon nyo po dyan? Brother Efraim Bumagat, kapatid natin, kamusta po ang panahon nyo dyan po sa lugar po ninyo? Yan, ano po ba? Maulan po ba dyan sa inyo? Makulimlim, mainit, malamig, or maambon, ganun. Sister Delia, good morning po. Kamusta po ang panahon nyo dyan? Dyan po sa kamusta ang weather dyan po sa Batangas, dyan sa Nasugbu. Yan. Kamusta kayo mga kapatid? Nawa ay ingatan kayo lagi at ingatan nawa tayo lagi ng Diyos araw-araw, every time nagigising tayo. Sabi nga nila, every gising is a blessing. Yan. Ayan. Remind ko lang po doon sa mga kapatid natin dito po sa Baguio sa Saturday bukas, bukas. And that is June 28 yung ating MBS extension, dito sa Church of Christ at Pines, second second meeting. Dahil po tayo once a month. Kaya yung mga kapatid natin, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Yung ating lahat, mga kapatid, bukas.
yung ating NBS extension dito po sa Baguio, dito sa Pines gagawin, ano. Yan po ay second meeting na po natin, ano, nung last ay nung May, ngayon naman ay ngayon June, ano. At hanggang ano po ito, hanggang sa susunod na taon, ano. Para sa graduation diyan po sa Manila Bible Seminary, diyan sa Manila. Ayan, paalala lang po natin bukas, ano, alas 9, dapat andito na po tayo dahil I think baka mamaya pong hapon andito na po ang ano, biyabiyahin na yung mga professor natin, no, diyan po sa from Manila Bible Seminary. Ayan, good morning po sa inyo. Maganda ang panahon dito sa General Trias, Cavite. Sabi ni Sister Dines, yan. Okay naman po, ngayon may araw na. Ayan, sabi ni Sister Delia. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, dyan po naman sa ano, Sister Corina Ortula Makaraig. Pagpalang araw po, umaga po, Pastor. Yan. Happy weekend po pala sa inyo at today is Friday. Si Ming Irene, tama po ba? Ming Irene. Ayan, good morning, Pastor. Good morning po sa inyo. Ayan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon and happy birthday sa mga nagdiriwang ng kaarawan at happy wedding anniversary. Ano, good morning po sa inyo. Diyan po sa ano, Laguna, kamusta kay Sister Dalia Fiesta? Good morning po, Sister Dalia. Ay, kung naghahanap po kayo ng mga house and lot, ano, mga ano po, yan, Sister Dalia Fiesta. Marami po siyang mga ano po diyan kakilala. Sister Dalia, good morning po sa inyo. Kamusta po ang panahon diyan? Diyan po sa Laguna. At ganun din kay Sister Lady May Gorospe. Hello po, Sister Lady May Gorospe. Good morning po. Sabi niya, good morning po, Pastor at sa lahat. Okay, yan po ang ating mga kasama ngayon. At habang dumarating pa yung ibang mga kasama natin, imbitahan na po natin sila. At pakishare lamang po itong video po natin para po sa lahat. No, sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapitbahay niyo po, mga saan pa, mga katrabaho, mga kaeskwela, at mga kanegosyo. Ayan. Good morning po. At yan, kay Brother Wilmar Fariñas. Hello po, Brother Wilmar. Diyan po sa ibang bansa. Ano? I think diyan po sa Canada. Ano? God bless po sa inyo. Salamat po sa laging pag-antabay mo po ninyo sa amin. Ano? O dito sa ating everyday devotion. Yan, good morning po sa inyo. Yes po, sabi ni si Ming Irene. Ayan, binabasa ko lang po yung komento nyo kasi baka mamaya hindi ko na po mabasa yung ibang mga komento. Good morning po, Pas, at everyone. Mabuti naman po kami, Pas, sabi ni Sister Arlene. Ano, maganda po panahon dito. Pas, sa awa ng Diyos po. Ano, na-miss po namin kayong lahat. Nawa, makaakyat po muli kami at makadalo dyan sa church. Ayan. So, sabihin nyo lang po kung kailan kayo aakyat ulit. Ano, kasama sila Brother Sam Kusi. Ayan. At sabi niya, ingat po kayo lagi. Ingat din kayo lagi diyan sa lugar na yan. At naway makapasyal kami ulit diyan sa inyong lugar. Diyan sa Nueva Vizcaya. Yan. God bless po sa inyo, Sister Arlene Kusi. At ingat-ingat lagi. At ganoon din kay Brother Sam, yung kanyang husband. Okay, sige, umpisa na po tayo at tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin. Pag-usapan po natin yung tanong po, mga kapatid, yung tanong na ito'y siguro lahat po ito tanong Diyan po sa mga local church na dinadaluhan po ninyo, marahil tanong din po ito At may nagtanong, sabi dito ay patuloy daw bang patatawarin ng Diyos ang mga paulit-ulit na kasalanang ginagawa? Oh, yan. Yan po mga kapatid Dahil yan po ang tanong, yan po yung pag-uusapan at pag-aaralan natin base sa sinasabi po ng banal na kasulatan, no? Yan po mga kapatid ang tatalakayin natin. Paki-share lamang po itong video sa mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak niyo po. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan. Thank you sa aking mahal na asawa na nagdadala po ng ating kape. Sige, tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa lakas at salamat po sa buhay na gagamitin po namin sa buong maghapon po. Ikaw po ang aming tinataas. Ikaw po ang aming pinupuri. We thank you, God, for the privileges that you have given to us, Father God, para po sa panibagong lakas at sandali at pagkakataon na maglingkod po kami sa iyo. So umagang ito at sa buong maghapon. Ikaw po ang aming tinataas. Please give us enough wisdom upang maintindihan namin ang mga pag-uusapan namin sa araw na ito.
Ang lahat na ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan. Patuloy bang patatawarin ng Diyos ang mga kasalanan na paulit-ulit na ginagawa? Mga kapatid, upang masagot ang tanong na ito, tunghayan natin po ang dalawang makapangyarihang talata sa kasulatan. Ito po doon po sa Awit 103 hanggang verse 1 hanggang verse 2. Mga kapatid, dito po sa Psalms 103, verse 1 hanggang verse 12, mga kapatid. Ito po yun. 103 verse 12. Ano po ang sinasabi po ng talata? Sabi ng talata ay ganito. Kung may mga Biblia po kayo, tingnan nyo po natin. Ano po? Sabi dito, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Ito po, napakagandang talata po nito. Sabi diyan, kung gaano daw po kalayo ang silangan sa kanluran, parang ano po ito, east and west. Tama po ba? Paki-correct nyo lang ako, east and west, or kaya north and south, ang ganun. Sabi dito, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan. So, sinasabi dito, ang isa sa mga mabisang pandaraya kasi ni Satanas sa mga Kristiyano ay yung kumbinsihin tayo na hindi pa talaga napatawad lahat ng ating mga kasalanan sa kabila ng mga pangako ng kapatawaran mula sa salita ng Diyos. Sa kabila ng pinangakuan na tayo ng Panginoon ng lahat ng mga nagawa nating mga kasalanan, when we receive and when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, during His invitation, and definitely, talagang yung Biblia nagsasabi sa atin na pinatawad na ang kasalanan natin. Lahat ng kasalanan natin pinatawad na yun, mga kapatid ko. Ngayon, kaya kasi ang pandarayan ni Satanas, yung bang magkaroon ka pa ng nung magkaroon ka pa ng, alam mo yon, yung bang isipin mo na yung guilty, yung mga guiltiness ba, mga kapatid? Yung bang wala, hindi ka pinatawad ng Diyos, ganyan. Pero sa totoo, pinatawad ka ng Panginoon. Lahat ng mga nanampalataya, yung mga nakipag-isa, yung mga tao sa puso talaga, na talagang tinanggap ang Panginoon, ay talagang definitely wala pong pagdududa dyan. Pinatawad talaga tayo ng Diyos. Ngayon nga lang, ang gawa lang ng kaaway, ang gawa ni Satanas, na kumbinsihin tayo na hindi pa talaga napatawad ang ating mga kasalanan. Sa kabila po na napatawad na ang kasalanan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung tunay tayong tumanggap kay Kristo at siya siya ang naging tagapagligtas natin, sa pamamagitan ng pananampalataya, at sabi nga may pakiramdam pa rin tayo po na hindi pa napapatawad ng Diyos o nagdududa pa sa kapatawaran ng Diyos, maaring inaatake ka ng kaaway o inaatake tayo ng kaaway. Kasi yun ang gusto ng kaaway, yung pagdudahan mo, yung kaligtasan mo, yung pagdudahan mo na ikaw ay hindi pinatawad ng Diyos. Hindi, tama po ang Biblia. Lahat ng mga kasalanan natin, sabi nga kung paano ang silangan sa kanluran ay ang layo, sabi nga ganun inaalis ng Diyos ang kasalanan po natin. So wag na nating pagdudahan po yun. Ngayon, kung nagdududa ka, kung nagdududa ang sino man, ang problema dyan, mga kapatid, inaatake tayo ng kaaway. Wag nating pagdudahan. Pag sinabi ng Panginoon na pinatawad ka, pag sinabi ng Diyos, inalis niya na ang kasalanan sa iyo, wag mo nang pagdudahan yun. Kasi ang nakikita na lang sa atin ng Diyos, yung dugo ni Kristo. Wala na po kahit na gaano katiting alam mo yon, yung halimbawa kasalanan mo to, tapos ito yung dugo, natapalan na lahat tapal na lahat tapos wala po yung makikita mo may nakasiwang na let's say kulay po ito, kulay itim na natapalan ng kulay pula na dugo ni Kristo, tapos meron pang nakalabas na kulay itim. Di ba? May mga ganun ng mga palaro. Mo na,
tapalan yung ganitong kulay ng ganitong kulay. Sa kapatawaran sa ating Panginoon, yung dugo ni Kristo, binalutan niya ang buong pagkatao natin ng kanyang dugo. Ibig sabihin, natapalan lahat yun. Yung ating kakulangan, yung ating kasalanan, lahat ng mga nagawa po nating mga pagkakataon, natapalan na po yan ng dugo ni Kristo. Ngayon, pag meron pa tayo, nakikita pa tayo, meron pang itim meron pang itim na nandun na ganun. Ay ganyan. Ano po yun? Huwag nating pagdudahan po yun dahil yun po yung gawa ng kaaway. Ngayon, kasi ang tanong, patuloy bang patatawarin ng Diyos? Wait lang higop lang tayo ng higop lang tayo ng kape. Ang tanong, patuloy ba tayong patatawarin ng Diyos sa mga kasalanang paulit-ulit na nagagawa? Yan po kasi yung tanong Ngayon, nag-cite lang po tayo ng mga talata po dito. Dito po sa awit 103 verse 12 na kung gaano kalayo ang silangan doon sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. So wala pong duda diyan, mga kapatid. Klarong-klaro po 'yan. Lang mayroong kaaway talaga Mayroong si Satanas, nandiyan talaga Lagi siyang umiiral sa paligid natin Maging sa isip nga natin nasabihin sa iyo na, ay, hindi ka pinatawad. Mandami mong mga kasalanan na ganyan, na ganito. Hindi mo, Ngayon, dahil yun yung pinapaisip sa iyo, yun po yung ginagawa ng kaaway sa iyo. Ngayon, minsan, may mga Kristiyano po na hindi nagpapatuloy. Dahil iniisip nila, wala kasi ang pag-attend sa church para lang sa mga perpekto ang pag-attend sa church para sa mga sa mga mabubuting tao Mga kapatid, tandaan po natin, lahat tayo pinatawad ng Panginoon. Ang lahat ng mga tunay na tumanggap kay Kristo, pinatawad na ng Diyos. Ang lahat ng mga tunay na nanampalataya sa Panginoon, tinanggap na ng Panginoon. Maliban na nga lamang kung hindi ka talaga tumanggap dalang ang buong puso mo. Yung nagkunwari ka. Kasi alam ng Diyos yan yung mga nagkukunwari. Pero kung ikaw po ay talagang taos sa puso mo na ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, walang halong walang halong pagkukunwari, walang halong pagpapanggap, sigurado pinatawad ka ng Panginoon. Doon sa mga tao po na lagi nilang naiisip po na hindi kasi ganito kasi ganoon ako talagang makasalanan ako Mga kapatid, wala naman sa atin po na mga na hindi makasalanan. Lahat tayo, sabi ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Maliwanag yung sinasabi diyan po sa Roma 3:11 at doon po sa 3:23. Lahat yan. Lahat tayo. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil tayo po ay pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, huwag mo nang pagdudahan yun. Pinatawad ka na Ngayon, doon sa mga nagdududa pa, baka hindi po talaga nila tinanggap ng buong puso ang Diyos o ang Panginoong Hesukristo. Baka hindi naman talaga sila totoong nanampalataya. Ganun lang yun, mga kapatid. Kaya kita mo, may mga Kristiyano po na sinasabi na tumanggap sila, kaya mahalaga po yung mahalaga po yung pagpapasakop talaga, yung pagdalo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan, sinabi na ni Sister Delia, maya babasahin din po natin yan. Unang Juan po yan, Sister Delia, unang Juan 1:9. Okay, tuloy po tayo, mga kapatid. Kaya dito, kung tunay tayong tumanggap kay Kristo at siya ang naging tagapagligtas natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at mayroon pa rin tayong pakiramdam na hindi talaga tayo tila pinatawad ng Diyos o nagdududa pa tayo sa kapatawaran ng Diyos sa atin, maaaring inaatake tayo ng demonyo. Inaatake tayo ng kalaban. Inaatake tayo ni Satanas. Ginugulo tayo. Ganun mga kapatid namumuhi ang Satanas kasi, namumuhi ang kaaway kung nakakalaya ang mga tao sa kanyang kontrol at sinisikap nilang magtanim ng binhi ng pagdududa sa ating isip tungkol sa katotohanan ng kaligtasan. Kaya yun po yun. Kaya nga ang mangyayari, ayaw kasi ni Satanas na aalis ang tao
sa kanyang control, sa kanyang power. Gusto niya, yung power niya ang siyang manguna doon sa tao sa pamamagitan ng pagdududa sa pananampalataya na tinanggap ng taong ito at yung kanyang kaligtasan na tinanggap niya sa Panginoong Hesukristo. Ganun ang atake ng kaaway. Kaya ang kaaway, si Satanas, ayaw niya na talagang merong lalayo sa kanya. Hanggat maaari, siya ang may control niyan. Sa isip natin, kaya yung pagdududa, yan po ay pakana ng kaaway. Maliwanag naman ang sinasabi ng Efeso Efeso 6, 12 hanggang sa mga talatang mga sumusunod. Kaya nga, napakamahalaga na dapat susuotin natin yung mga baluti, pananampalataya, and everything. Doon po, basahin niyo po yun, Efeso 6:12 hanggang 18, mga magulang ko at mga kapatid. Kaya dito, ang gawa ng kaaway, namumuhi ang demonyo, namumuhi si Satanas, kung nakakalaya ang mga tao sa kanyang kontrol at sinisikap nilang magtanim ng binhi ng pagdududa sa ating isipan tungkol sa katotohanan ng kaligtasan at pananampalataya na meron po tayo, mga kapatid. So yun po ang sinasabi po. Kaya napakamahalaga po na talagang alagaan talaga natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya yung kanyang armas, sa kanyang maraming armas, isa sa pinakamabisang armas ni Satanas ay ang patuloy na ipaalala sa atin na yung ating mga gawain ay alam mo yun, laging ipaisip sa iyo, ay wala, makasalanan ka. Alam mo, yung bang, di ba, may mga ganun na makasalanan ka, kaya kita mo ngayon, ikaw hindi ka makakilos ng maayos dahil sinasabi ng pag tumingin ka makasalanan ka. Ikaw ngayon, siyempre, maawa ka sa sarili mo. Well, hindi ka na magiging productive. Gawa ng kaaway yun pag sinabi ng Diyos na pinatawad ka ng Panginoon, huwag mo nang pagdudahan, pinatawad ka ng Panginoon. Ano dapat mong gawin? I-enjoy mo yon, yung forgiveness na yung coming from the Lord. Because, yes, indeed, mga kapatid ko, pinatawad niya na tayo I-enjoy mo yon. Ngayon, dahil ini-enjoy mo yung kapatawaran na yon, maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. Ano man ang mangyari, maglingkod ka, mga kapatid. Yun po yung tinuturo sa atin. Kaya nga, sabi nga, sa kanyang maraming mga armas, ang isa sa pinakamabisang armas ni Satanas ay ang patuloy na ipaalala sa atin ang ating mga pagsalansang at kasalanan sa Diyos sa nakalipas na siya niyang ginagamit upang patunayan na hindi tayo maaaring patawarin o ibalik ng Diyos sa pananampalataya. Ayan po, mga kapatid, ang gawa ng kaaway. Kahit isang hamon sa atin ang mga pag-atake ng kaaway o ng demonyo o ni Satanas upang mamahinga sa mga pangako ng Diyos at magtiwala sa kanyang pag-ibig. Yun po, kaya 'di ba, kapag tayo po'y active sa church, ang kaaway nagdo-double time 'yan, especially sa mga manggagawa sa church, double time yung kaaway. Talagang ang dami niyang mga pinapadalang mga tukso, mga paghihirap, ang dami mga ganito, mga pagsubok. Sige, ganun. Pero titingnan natin ito sa isang banda, na isang positibo, na ito pong mga pagsubok na ito, iisipin lagi natin, ay, ito yung mga pagsubok lang to galing sa Diyos. Ganun 'di ba? Galing sa Diyos na ako ay sinusubok, pinaparaan lang ako sa apoy, pinaparaan lang ako sa mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay para maging maging matatag at maging dalisay na Kristiyano, maging dalisay na mananampalataya. Kaya ngunit sinasabi sa atin ng talatang ito doon sa awit na hindi lamang pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Tingnan nyo hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi lubos niya itong inalis sa ating presensya. Inilis niya sa ating presensya. Ngayon, yung may mga guilty feelings, yung mga kaisipan po na parang meron kang nagigilty ka din sa ganyan, yung mga guiltiness ba? Yan po ay pakana ng kaaway para lagi mong isipin na, oy, makasalanan ako. Pakana ng kaaway yan. Pakana ng kaaway na sabihin mo sa sarili mo, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat. Kaya kita nyo, napapansin nyo siguro sa mga local church, ay, pwede ka bang maganito, pwede ka bang maganon, o pwede ka bang ganito. Halimbawa, may mga kalalaki yan na pwede ka bang maging diakono or kaya
from diakono, pwede kang maging elder, or pwede kang mag-lead sa ganito, ganyan sa church. Ay, hindi po muna ako pwede dyan. Hindi, bakit hindi ka pwede? Baka siguro, hindi, meron pang mga kasi ganito, ang dami ko pang pinatawad ka na ng Panginoon. Depende na lang talaga sa iyo kung talagang taos sa puso mo na walang halong pagkukunwari at walang halong pagpapanggap na tinanggap mo si Kristo. Kasi kung walang halong pagkukunwari at walang halong pagpapanggap ang pagtanggap at pananampalataya mo kay Kristo, hindi ka dapat magsasabi or mag-iisip na ay hindi ako pwede sa ganyan, hindi ako pwede sa ganyan. Dahil kasi yung iba po kasi iniisip nila, dami ko pang mga sa buhay, dami ko pang mga ganito, ang dami ko pang mga ganyan. Mga gawa ng kaaway yun eh. Kaya nga tayo po'y maging busy sa gawain ng Diyos at wag maging busy sa gawain ng kaaway. Kasi kapag tayo po'y hindi po busy sa gawain ng Diyos, chances are, tayo po ay magiging busy sa gawain ng kaaway. Ganun lang naman, hindi mo pwedeng nasa gitna ka eh. Hindi pwedeng nasa gitna ka. Hindi pwedeng ikaw ay nandyan sa middle portion ng ng gawain mo eh. It's either nasa gawain ka ng kaaway or nasa gawain ka ng Diyos. Ganun lang 'yon. Kapag hindi ka busy sa gawain ng Diyos, ibig sabihin busy ka sa gawain ng kaaway. Hindi mo yan nalalaman, hindi mo yan marahil hindi mo yan ma-recognize. Pero yan ang katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi naman ako gumagawa ng gawain ng kaaway, gawa ng ganito. Automatic yan. Hindi mo yan namamalayan. No, dalawang bagay, dalawang side lang yan. Sa side ka ng Diyos o sa side ka ng kaaway. Kapag ikaw po'y hindi active sa gawain ng para sa Panginoon, ibig sabihin, active ka sa gawain ng mundo. Ibig sabihin, ang gawain ng mundo, ito po yung gawain ng kaaway. Ganun lang yun, kasimple. Kung ikaw po'y hindi nagkukunwari sa pagtanggap mo kay Kristo at pananampalataya mo sa Panginoon, ibig sabihin, kung hindi ka nagkukunwari, hindi mo iisipin po yung mga guiltiness na yan. Hindi mo iisipin yun. Bakit? Kasi nasa Panginoon ka, hindi mo isipin yun. Enjoy mo yun eh. Magiging busy ka. Lahat ng mga gawain sa church, pupuntahan ko ito, pupuntahan ko yun, pupuntahan ko yung ganito, gawain, aatin ako sa ganito. Dahil nasa Panginoon ka eh. So yun po yun. Ngayon, kung ikaw po ay hindi ka active sa church, hindi ka naman ganito, hindi ka naman ganyan, hindi ka active eh. Tapos sinabi mo, tinanggap ko ang Panginoon, nanampalataya ako sa Kanya. Ang tao talagang sinampalatayanan si Kristo, ang tao talagang tinanggap si Kristo, ay ang tao po na talagang nag-i-enjoy sa gawain maka-espiritual. Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo, tapos hindi mo parang kinatatamaran mo ang pagdalo sa gawain, gawa ng kaaway yun. Mga gawa ng kaaway yun. Ngayon, yung gawa ng kaaway, pakakainin ka lagi, yung isip mo, pakakainin lagi ng mga excuses, pakakainin lagi ng lahat ng mga alibay, pakakainin lahat ng mga bagay po na pwedeng makita mo na kapintasan ng iba, puro kahinaan, puro ganon ang mangyayari diyan. Hindi niyo po pwedeng paganoan yan, hindi pwedeng pagdebatihan yan. Ang taong tinanggap si Kristo ay dapat ang taong naglilingkod ng walang halong pag-aalinlangan. I-enjoy mo yun. Kasi sabi ng Biblia eh. Ngayon, kung halimbawa, tinanggap mo si Kristo, sabi mo, tinanggap mo si Kristo, sabi mo, nanampalataya ka kayo sa Panginoon, then, ano ang dahilan para hindi ka makaadalo? Ano ang dahilan para hindi ka maging aktibo? Di ba? Ganun eh. Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo at hindi ka aktibo, ibig sabihin, iba po ang nagiging aktibong ginagawa mo. Gawain po yun ng kaaway. Gawain yun ng sanlibutan. Hindi mo namamalayan, akala mo, ay, Kristiyano ka eh. Di ba? Pag pumupunta ka sa mga kaibigan mo, kakilala mo, sinasabi mo, hindi, mananampalataya ako. Pero lagi mo naman silang kasama. Lagi mo naman kasama yung mga ganito. Ngayon, ikaw, parang gusto mong, nai-enjoy mo yung kasama yung gawain ng mundo. Nai-enjoy mo yung gawain ng laman. Pero, pag oras ng pagsamba, pag oras ng mga fellowship, pag oras ng mga gawain, wala, parang natatabangan ka, tinatamad ka, o ibig lang sabihin, hindi ka totoong nananampalataya sa Diyos. Kasi ang totoong nananampalataya sa Diyos ay yung talagang namumuhay sa gusto ng Diyos. Hindi sa gusto ng laman. Ganun yon mga kapatid. Kaya yung tanong ng kapatid na ito, tanong niya kasi, sabi niya, patuloy daw bang patatawarin ng Diyos ang kasalanang paulit-ulit na ginagawa?
Yan po mga kapatid. Ngayon, ang sagot doon, dagdag na sagot doon sa tanong na yun, depende doon sa tao. Depende sa kung sino po talaga yung nananampalataya. Bakit depende? Kasi kung ikaw po talaga ay tumanggap sa Panginoon talaga ng lubos-lubos talaga, binigay mo yung buhay mo, well, ang sabi ng Biblia, pinatawad na ng Diyos ang kasalanan mo. Kung paano ang silangan at kanluran ay malayo sa isa't isa, ganoon naman din na sinasabi doon na talagang inalis ng Diyos. Sabi ng Biblia, di ba? Kung gaano kalayo ang silangan at kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Huwag mo nang pagdudahan yun. Kung talagang totoo kang nanampalataya. Di ba? Kung talagang totoo kang nanampalataya. No? Wala na yon. Yung kasalanan na ginawa mo nung nakaraan, ng kasalukuyan, kaya nga past, present, and future nga. Sabi nga talagang binura na ng Diyos yan. Kung talagang ikaw po ay totoong nananampalataya. Kaya sabi natin, depende. Ngayon, kung ang isang tao po ay nanampalataya siya, tinanggap niya ang Panginoon, di ba? Tinanggap niya. Tapos, nagbabautismo siya. Tapos, naging active po siya na makaganito ng ilang mga taon. Aktibo siya. Yeah, praise be to God. Tapos, then all of a sudden, bigla siyang nanlumo, bigla siyang nanlamig, bigla siyang naganon. Okay? Yung umiral sa kanya yung kasalanan na yon, mga kapatid ko, namuhay siya sa kasalanan, etong taong ito, marahil ito po hindi talaga totoong nananalig sa Panginoon Kasi kung totoong siyang nananalig sa Panginoon, lagi siyang gagawa ng kaparaanan para maging aktibo at para maging magpatuloy sa gawain sa Panginoon. Ganun lang yun mga kapatid. Kaya, ang gawa kasi ng kaaway, ngayon sa sinasabi dito, ngunit sinasabi sa atin ng talatang ito, ng awit, na hindi lamang pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi lubos niya itong inalis, inalis sa kanyang presensya. Yung kasalanan na yon, ito ay kahanga-hanga. Of course, hindi natin ganun kalalim na maunawaan, pero kung ikaw po ay totoong Kristiyano at talagang nananalig sa Panginoon, hindi mo pagdududahan yun. Inalis na ng Diyos. Hindi lang inalis, kinalimutan na ng Diyos yung kasalanan na yun. Ngayon, kung meron pang sa isip natin, gawa na ng kaaway po yun. Ngayon, kung halimbawa hindi ka na nagiging aktibo, gawa na ng kaaway yun. Gusto ng kaaway yung ganun. Kasi takot ang kaaway kapag yung umaalis po tayo sa presensya niya. Takot ang kaaway kapag ang isang tao ay umaalis sa control niya, na hindi niya na makokontrol. Kaya kahanga-hanga itong ginawa ng Diyos sa atin. Walang duda na napakahirap para sa atin na lubos itong maunawaan. At ito ang dahilan kung bakit napakadakila sa atin, mga kapatid, napakadali sa atin na mag-alala tungkol sa ating kapatawaran sa halip na simpleng tanggapin ito. Ang susi ay ang alin, ay ang pagsuko ng ating mga pagdududa ng pakiramdam na pag-uusig, sabi dito, at mamahingat ang tao sa kanyang pangako ng kapatawaran o pagpapatawad. Yan, dito papasok po ito, unang Juan. Ngayon, itong unang Juan, di ba? Itong unang Juan, sulat po ito ni Apostol Juan doon sa mga doon sa mga mananampalataya na, doon sa mga tumanggap na sa Panginoon. Pero sabi niya, sa unang Juan 1:9, na nakita naman natin diyan sa comment section. Sabi dito, mga kapatid, unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Yun po mga kapatid. So, ibig sabihin, tayo pong mga mananampalataya. Alam mo, kung sabihin po natin talagang nanumbalik ka sa ginawa mong mga pagkakamali, sa kabila ng pinatawad ka na ng Diyos, tapos nanumbalik ka pa sa ginagawa mong mga pagkakamali, mayroong laging second chance. Sabi ng Biblia, kung ipinapahayag natin, if we confess our sins, He is just, di ba? Just ang Panginoon, matuwid siya patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, kanino nakaano po ito? Of course, doon sa mga doon sa mga nanumbalik sa mga dating mga buhay nila patatawarin talaga tayo ng Diyos. Wala pong duda po doon, sinasabi na ng talata Ngayon,
Ngayon, yung punto po na, Brad, di ba pinatawad na tayo? Yes, pinatawad na tayo ng Panginoon. Walang duda doon. Nga lang, sabi ko kanina, nakadepende kung sino yung tao na tumanggap sa Panginoon. Kung ikaw po ay bukas sa puso mo, bukal sa puso mo, bukal sa iyong kalooban, na talagang tinanggap mo ng buong puso mo ang Panginoon, walang halong pagdududa, walang halong pagkukunwari, well, tinanggap mo ang Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw po, alam mo, tinanggap mo ang Panginoon, tapos may halong pagkukunwari lang pala, lagi mong iisipin yun. Kung may halong pagkukunwari, kung may halong pagpapanggap, lagi mong isipin yon na yung kaaway, papaisip sa iyo na yung mga ginagawa mong kasalanan, papaisip sa iyo na yung ginagawa mong kasalanan na talagang sasabihin ng isip mo sa sarili mo, ay hindi ako ganito, hindi ako karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat gawin yan, hindi ako karapat-dapat gawin ito dahil makasalanan ako. Once na tinanggap mo ang Panginoon, inalis na ng Panginoon doon sa mga taong tunay na talagang tumanggap sa Panginoon. Doon sa mga taong hindi tunay na talagang tinanggap ang Panginoon, lagi niyang iisipin yung guiltiness. Sa kanyang sarili, ay ayaw kong gawin ito kasi ganito makasalanan ako eh. Ngayon, dahil sabi nga ng Biblia, doon sa unang Juan 1:9, ito po yung mga kung babasahin po natin, mga kapatid, sabi nga dito, ang unang sulat ni Juan ay dalawang pangunahing layunin. Hikayatin ang mga mambabasa na mamuhay na may pakikipag-isa sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito din po ibabala laban sa mga pagsunod sa maling turo. Ang turong ito'y nababatay sa paniniwala na masama ang daigdig at na si Jesus ang anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Ito po yung mga purpose eh. Ito po yung pinaka-gist niya. Ito pong pinakalaman niya, mga kapatid. So sabi pa dito, bilang pagsulat sa mga turong ito, malino na sinasabi ng sumulat na si Jesucristo ay tunay na naging tao, binigyan diin niya na kailangan mag-ibigan ang lahat ng nananalig kay Jesucristo at na umiibig sa Panginoon, na umiibig sa Diyos. So meaning, ito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya anong kahangahangang pangako? Pinatawad ng Diyos ang kanyang mga anak sa tuwing sila'y magkakasala kung lalapit sila sa kanya na may pusong nagsisisi at hihingi ng kapatawaran. So ibig sabihin, ganito mga kapatid, dahil sinabi po ng awit, awit 103 verse 12, kung paanong ang silangan at kanluran ay malayo. Sabi niya, gayon yung kapatawaran na ginawa sa atin ng Diyos ay kinalimutan niya na ang mga kasalanan. Ngayon, kung tinanggap mo talaga ang Panginoon at kinalimutan na ang iyong kasalanan, let's say halimbawa, kung ikaw po halimbawa nakagawa kasi sa Biblia merong sinasabing kasalanan na hindi sinasadya at kasalanang sinasadya. May sinasabi ang Biblia na yung kasalanang ikamamatay at yung kasalanang hindi ikamamatay. Anong ibig sabihin? Yung halimbawa, tinanggap mo ang Panginoon, tapos alam mo na kasalanan yung ginagawa mo, sinasadya mo yung kasalanan na yun, alam mong Kristiyano ka na, inalis na ng Panginoon yung kasalanan sa iyo, kumbaga nilinis ka na, binalutan na ng dugo ni Kristo yung buhay mo, okay na lahat. Tapos ikaw naman, gumawa ka ng kasalanan na alam mong kasalanan talaga na sinasadya. Kasalanan talaga na sinasadya. Yan talaga yung sabi niya, kasalanang ikamamatay. At yung kasalanang hindi sinasadya, ito yung kasalanang hindi ikamamatay. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, kung talagang ikaw po'y nagpapanggap na bilang Kristiyano, nagkukunwaring Kristiyano, hindi na mahirap sa iyo gawin yung kasalanang sinasadya. Hindi mahirap sa iyo gawin yun. Kasi nagpapanggap ka eh. Pero kung hindi ka nagpapanggap, kung talagang totoong Kristiyano ka, kapag nakita mo ang kasalanan at alam mo na mayroong nag-offer sa iyo na gumawa ng kasalanan, hindi mo gagawin yun. Kung halimbawang nandun ka, na andun yung teka muna hindi ko pwedeng gawin yan kasi nasa Panginoon na ako eh. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, maliwanag eh. Sabi ng Panginoon, Mateo 26:41, ang sabi doon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya nga, pakakainin lagi natin ang ating buhay spiritual sa pamamagitan ng
pananalangin, sa pamamagitan po ng pagbabasa, sa pamamagitan ng mga pagdalo sa mga gawain. Ganun mga kapatid. Kaya eto, sabi dito, pinatawad ng Diyos ang kanyang mga ang kanyang mga anak no sa tuwing sila'y magkakasala, kung lalapit sila sa kanya na may pusong nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. No, napakadakila ng biyaya ng Diyos no na kaya nitong linisin ang makasalanan upang siya maging isang anak ng Diyos, at dakila din naman sa kanyang pangako na sa tuwing tayo'y madadapa, patuloy tayong patatawarin ng Diyos. Hindi po yun. Wala pong duda na ang lahat ng mga lumalapit sa Panginoon na humingi ng tawad ay patuloy na pinapatawad ng Panginoon. Wala pong duda po doon. Wala pong duda po doon bilang mga mananampalataya. Kaya kita niyo po, sabi nga po dito sa Mateo 18, mga kapatid, Mateo 18, mababasa po natin, na sabi doon, nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siyang aking patatawarin. Parang sinasabi ng talata, ilang beses ko ba siyang patatawarin, yung kapatid ko na nagkakasala sa akin? Anong sagot ni Jesus? Hanggang sa makapito, sabi sa kanya ni Jesus. Yun ang sagot yun ang sinasabi ni Pedro. Hanggang sa makaikapito. Pero sagot ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. 77. Ayun. Hanggang sa makapitongpong pito. Ano sinasabi diyan? So maaaring inaakala ni Pedro na siya'y sobrang mapagbigay. Sa halip na gantihan ang taong nagkasala sa kanya ng pareho sa kanyang ginawa, inisip niyang ibigyan ito ng tsansa na patawarin ng 7 beses. So parang sinasabi doon, parang hindi niya magets yung sinasabing makapitongpong pito. Anong ibig sabihin yan? Sa kanya, yung parang makapito, okay na yun 7 beses na patatawarin, yung paulit-ulit na nagkakasala. Pero sabi ni Jesus Christ, makapitongpong pito. Tama po ba mga kapatid? Yan, makapitongpong pito. Ibig sabihin yan, mga kapatid, kung yan ay ikwentahin mo, 70 times 7, parang lumalabas na 490 na patatawarin. Pero yan po ay, it is unending forgiveness. Unending na sinasabi po dyan mga kapatid. So ibig sabihin, mga kapatid, sabi dito, sa halip na gantihan ng taong nagkasala sa kanya ng pareho sa kanyang ginawa, iniisip niyang bigyan ito ng tsansa na patawarin ng 7 beses. Ngunit, mga kapatid, sa ikawalong pagkakataon, wala nang biyaya at pagpapatawad. Kasi binigay ko na yung 7 times na pagpapatawad ko, 7 times forgiveness Pag gumawa ka pa ng pang-8, wala nang kapatawaran ng pang-8. Yun ba? At marahil yun ang iniisip ni Pedro. Pero ang sagot ni Jesus Christ, hindi makapito, kundi makapitongpong pito. 40 times 7 sa ibang salin di ba? Mga kapatid. Pero ang hindi ibig sabihin, it's not about arithmetic Hindi po yun yung 70 times 7. It's not about the arithmetic, but it's all about the unending forgiveness. Yung walang katapusang pagpapatawad. Yan po yung sinasabi dito ni Jesus ng ating Panginoon. Okay? So anong nangyari po dito? Kaya ngunit hinamon ni Kristo ang pamantayan ni Pedro at sinabing ang pagpapatawad ay walang hanggan para sa mga humihingi nito. O yun ang sinasabi dito. Ang pagpapatawad ay walang hanggan para sa mga humihingi nito. If you really want to be forgiven, then you have to ask forgiveness. Kung gusto mo talagang mapatawad ka, then you have to ask forgiveness. And the Lord will forgive you indeed. Patatawarin tayo ng Diyos. Kaya wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos Ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, yung kasalanang hindi humingi ng tawad. Mga kapatid, ganoon yun. Kung halimbawa, Kristiyano ka na nga, nakagawa ka ng pagkakamali, bagaman pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan mo, inalis na nga ng Diyos yan Pero ikaw naman, paulit-ulit, ginagawa mo pa rin yan, mga kapatid ko, you have to ask forgiveness. Kailangan natin yun. Humingi tayo ng tawad. Kaya nga sabi doon, doon sa unang 1, maliwanag
kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Walang duda po doon. Huwag nating pagdudahan po yung kapatawaran na ibinibigay ng Diyos sa mga taong humihingi talaga ng pagpapatawad. Walang pagdududa po dyan. Kaya nga, ang tanong po ni Apostol Pablo ganito doon po sa Roma 6. Sabi ni Apostol Pablo, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay managana? Hindi ba't ang sagot niya? Siya din ang sumagot Hindi. Sabi niya doon sa verse 2, patay na tayo sa kasalanan at wag na tayong mamuhay pa sa pagkakasala. Si Apostol Pablo, sinasabi niya na yan, sinusuportahan niya yun. Yung sabi niya, patay na tayo dyan sa kasalanan. Wala na tayo dyan at wag na tayong paalipin dyan sa paggawa ng kasalanan. Wala na, pinalaya na tayo ng Panginoon Ngayon, ang sabi ni Pablo, magpapatuloy ka ba sa sa pagkakasala upang ang biyaya ay managana? Sabi niya hindi. Sabi ng ibang salin, tama po. Wag nawa mangyari. Wag nawang mangyari. Wag nawa. Kasi patay na tayo dun Ngayon, ang sinasabi lang sa atin, mga kapatid ko, kung ang isang tao po talaga ay humihingi talaga ng kapatawaran sa Diyos, wag mong pagdudahan yung forgiveness na ibibigay sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, yun po ang tinuturo sa atin. Ang taong talagang buong puso na humingi ng tawad sa Diyos is buong puso rin ang Diyos na nagpapatawad sa atin. Sinabi na ng Biblia yan, wag mo nang pagdudahan yun. Ngayon, kung ganito, kung paulit-ulit nga po, kung paulit-ulit, sabi ng Biblia kasi, sabi ng tanong ni Pedro, at ang sagot naman ni Jesus, ang kapatawaran ay palaging ibinibigay sa mga taong humihingi ng tawad. Ngayon, ganito, kung paulit-ulit. Ngayon, ang katakutan lang natin dito, kung paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan, then one time, namatay ka sa ganyang gawang kasalanan. Yung ginagawa mong paulit-ulit na kasalanan, kinamatay mo na. Mga kapatid, kinamatay mo na ganun, bahala na ang Diyos doon. Diba? Bahala na ang Diyos doon. Pero ang kapatawaran ng Diyos ay lagi po yan ibinibigay sa mga humihingi ng kapatawaran. Ngunit sabi nga, hinamon ni Kristo ang pamantayan ni Pedro at sinabing ang pagpapatawad ay walang hanggan para sa mga humihingi nito. Posible lamang ito dahil sa walang katapusang biyaya ng Diyos na ginawang posible sa pamamagitan ng pagbubugo o pagbubuhos ng dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ayun po, yun doon nangyari ang lahat ng mga bagay. Kung bakit ang biyaya niya ay walang kapantay, kung bakit ang biyaya niya ay walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. At dahil sa pamamagitan at dahil sa kapatawaran na inilaan ni Kristo para sa atin, maaari tayong linisin ng Diyos sa tuwing pagkatapos nating magsisi kung buong pagpapakumbaba tayong hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Maaari tayong magsisi at talagang patatawarin tayo ng Panginoon. Gayunman, dapat din tandaan na itinuturo ng kasulatan, mga kapatid, na ang isang iniligtas ng Diyos ay hindi na dapat namumuhay sa kasalanan. Tandaan natin yon. Ang taong iniligtas ng Diyos, ang taong nilinis na ng Diyos, ay hindi na dapat namumuhay sa kasalanan. Kasi kapag ganon, para tayong para tayong mga aso at mga baboy. Sabi ng Biblia, sabi dito, mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan. Matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang ang aso ay hayop, likas ang damdamin, sa isinukay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa lubluban. Yun maliwanag yung talata Kung babalikan mo yun, kagaya po tayo ng aso, kagaya po tayo ng baboy. Nilinis ka na tapos babalik ka pa doon. 'Di ba? Dapat makita mo na yung difference between doon po sa karumihan at doon sa kalinisan. Galing ka sa karumihan, then nung tinanggap mo si Jesus Christ, nilinis ka na niya. Inalis na lahat ng karumihan mo sa iyo nilinis ka na at dapat enjoy mo 'yon. Kaya nga yun yung unang sinabi natin kanina
i-enjoy natin po yung kalinisan na talagang ang Panginoon ang gumawa sa atin ito. O ngayon, kung ikaw po ay, sabi nga ng unang one, maliwanag yan mga kapatid ko Kaya ito ang dahilan kung bakit pinapayuhan tayo ni Apostol Pablo na siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga lamang kung kayo'y itinakwil na, di ba? Binasa na po natin ito doon po sa 2 Korinto 13:5. Kaya bilang mga Kristiyano, maaari tayong madapa, ngunit hindi tayo dapat mamuhay sa isang buhay na sa buhay ng pagkakasala at patuloy na hindi magsisi sa ating mga kasalanan. So kailangan po 'yon, mga kapatid ko. At yan po, tama po, diyan po sa Hebreo 10:26, kung tayo ay nung balik sa kasalanan, sabi noon, wala nang hain pa sa pagkakasala, wala nang hain pa para sa pagpapatawad ng ating kasalanan kung tayo'y magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na talagang sisiyasatin natin ang ating mga sarili. Kaya bilang mga Kristiyano, maaari tayong madapa. Maaari kang madapa, pero hindi dapat magpatuloy at hindi po dapat po na maging maging matigas po yung damdamin natin na hindi tayo lalapit at hindi tayo babalik sa Panginoon. Mga kapatid, maliwanag yung sinasabi dito, lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at maaring magkasala, kahit hindi natin gusto ang magkasala. Maging si Apostol Pablo ay gumagawa ng mga bagay na ayaw niyang gawin, di ba? Doon sa Roma 7:15. Siya din ang may sabi diyan Ang mga bagay na gustong kong gawin, hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Apostol na yan, si Apostol Pablo. Siya ang may sabi diyan sa Roma 7:15. Ang mga bagay na gusto niyang gawin, hindi ko, nahirapan siyang gawin. Pero yung mga bagay na ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. So gaya ni Pablo, ang reaksyon ng isang mananampalataya ay mamuhi sa kasalanan. Pagsisiyahan iyon at humingi of course ng tawad lagi sa Panginoon at biyaya mula sa Diyos na mapaglabanan ang mga iyon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang may gusto nito, kundi ang natural o ang nature, yung kasalanan na namumuhay sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, bagaman nilinis na ako ng Panginoon, pero meron pa rin sa na ganun Pero sabi nga natin, wag mo nang pagdudahan yung ginawang paglilinis sa iyo ng Diyos. Wag mo nang pagdudahan yung ginawang pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Wag mo nang pagdudahan yun. Okay na tayo doon. Ang mahalaga na lang sa ating mga sarili, sa mga kahinaan natin, yun ang babantayan natin. Kasi baka yung kahinaan natin, minsan kumakatok pa yan. Hindi mo ba namimiss yung ganito? Hindi mo ba namimiss yung ganyan? May mga panahon po na minsan nadadapa tayo, may panahon na nadadapa ka. Pero wag mong aalisain sa isipan mo na that there is God is always ready to forgive us. He is already to forgive us. Lagi kang patatawarin ng Panginoon sa mga kasalanan na ginagawa mo kung hihingi ka ng patuloy na paghingi ng tawad sa Kanya. So, kaya nga mahalaga sa atin sa tuwing manghihina ang ating pananampalataya at hindi natin sinusunod ang Panginoon sa ating buhay at sa ating mga salita, gaya ng ginawa ni Pedro, mayroon pa ring pagkakataon para sa atin na magsisi at tayo po ay humingi ng tawad mula sa ating mga kasalanan at patatawarin naman tayo ng Panginoon. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya yung tanong ng kapatid na kung patuloy ba tayo magkakasala, patatawarin ba tayo ng Panginoon? Ang sagot po, opo. Kung hihingi ka ng tawad, kung tao sa puso mo, hihingi kang tawad. Yun naman ang sinasabi ng Biblia. Yun po yung sagot doon sa tanong ng kapatid. Yun po yung sagot po doon. Kaya ang biyaya kasi ng Diyos ang biyaya ay kaloob ng Diyos sa Efeso 2:8. Sa tuwing magkakasala tayo, inuusig tayo ng banal na Espiritu upang magdulot sa ating puso na tayo ay makadiyos na, hindi na po makakasanlibutan. Kaya kapag tayo po ay gumagawa ng mga bagay na mali o nadapa ka, nakagawa ka ng mga bagay na hindi maganda, di ba yung Espiritu Santo na namimighati? Doon po sa 4:30 ng Efeso. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, do not quench the Holy Spirit.
Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo na tinanggap ninyo na ito'y isang tatak ng inyong kaligtasan sa takdang panahon. So yun po mga kapatid. Kaya hindi niya kukundinahin ang ating mga kaluluwa na tila wala ng pag-asa pa sapagkat walang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya sabi po ng Roma 8, therefore there is no now condemnation to those who are in Christ. Doon sa Roma 8:1. Maliwanag 'yan, mga kapatid ko. Wala nang pagkukondina doon sa mga nakipag-isa kay Kristo. Maliwanag 'yan. Ngayon, sa atin na lang 'yon, sa ating sarili na lang 'yon. Ikaw 'yon, ako 'yon, na alam natin yung salita ng Diyos walang pagdududa. Perpekto, tama, sakto, maayos, at sa atin na lang sarili. Mga kapatid, yung kapatawaran ng Diyos sa atin, walang pagdududa. Pinatawad ka na ng Diyos, at kung ikaw po'y magkamali, madapa, tatanggapin ka ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos. Wala pong pagdududa po dyan. Ngayon nga lang, sabi lang ni Apostol Pablo, wag din naman natin naabusuhin yung biyaya ng Panginoon. Kaya sabi niya, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay managana sa atin? Wag nawang mangyari. Sabi niya, hindi. Sabi niya, patay na tayo sa pagkakasala. Wag na tayong bumalik pa doon. Yun naman sinasabi ni Pablo. Ngayon, kung halimbawa, bumalik ka doon, ngayon, nanumbalik ka sa Panginoon, prodigal son, di ba? Yung prodigal son, dati siya sa tatay niya O gumawa siya ng mga bagay na hindi maganda, lumayo siya sa ama niya. O nung naisip niya na talagang kinumpara niya yung gawain ng mundo, at yung gawain ng kanyang ama, na talagang nakita niya na talagang napakabait ng ama niya. So, nung nakita niya yon, bumalik siya. Anong ginawa sa kanya ng ama niya? Kinundina ba siya? Siya ba ay sinisi ba siya? Siya ba ay sinumbatan ba siya? Hindi. 'Di ba? Tinanggap siya ng tatay niya tinanggap siya ng ama niya So, anong sinasabi dito? Kung tayo nakipag-isa na kay Kristo, at tayo po ay talagang buong puso na talagang tinanggap siya, nanampalataya, ang mahalaga, magpatuloy tayo. Ngayon, kung halimbawang nadapa ka, nakagawa ka ng bagay na mali, tapos, eto na ngayon, ikaw po ay nanumbalik sa Panginoon, wag mong pagdudahan yun. Ikaw po ay patatawarin ng Panginoon. There is always a second chance. To those who want always with Jesus Christ, to those who want to be forgiven, always a forgiveness galing sa Panginoon. Merong laging kapatawaran. Ganun yun. Ngayon, siguraduhin mo lang na kapag ikaw po halimbawa, ikaw po ay namatay na at talagang in-enjoy mo na yung gawain ng kasalanan, wala nang paghingi ng tawad, wala na, talagang na-indulge ka na ron ulit sa gawain ng mundo. At doon ka na, kinamatay mo na yun. Naku, mga kapatid, nakakatakot po yun. Bahala na ang Diyos doon. Bahala na ang Diyos sa iyo kapag ganun. Pero kung halimbawa yung ikaw po'y lumalapit sa Panginoon, humingi ng tawad, definitely, patatawarin tayo ng Panginoon. Ang mga mananampalatayang hindi nagsisisi ay nararapat na sabihan ng may pag-ibig at hanguin patungo sa kalayaan. At ang mga hindi nananampalataya naman ay dapat sabihan na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Di ba? Kaya nga sabi ni Judas, agawin ninyo sila sa apoy. Agawin ninyo sila sa apoy. Kaya nangangaral tayo Nangangaral tayo. Ngunit dapat din nating bigyan diin ang lunas ng kanilang kasalanan dahil siya'y puspos na pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap ng mula sa kanya abot-abot na kaloob. Yung abot-abot na kaloob doon sa Juan, doon sa Juan 1:16. For from His fullness we have all received grace upon grace. Diba? Grace upon grace. Yan po ang sinasabi po diyan. Diyan po sa John chapter 1 verse 16. Ito ang kondisyon kung paano tayo mamumuhay, kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo pinapaging banal, at kung paano tayo iniingatan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, mga kapatid, tanggapin natin ang biyaya sa tuwing tayo'y nagkakasala sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapahayag ng ating mga kasalanan sa Diyos. Bakit tayo mamumuhay sa isang maruming buhay kung binigyan na tayo ni Jesus ng isang buhay na malinis at tama sa harapan ng Diyos? Paano mo pa maaatim na
na suotin muli ang damit na pinaglumaan mo na? Paano mo pa na, alam mo yon, maatim na suotin muli yung gula-gulinit ng damit kung paanong binigyan ka na ng magandang damit, at binihisan ka na ng maganda at magarang bihis sa iyo. Gugustuhin mo pa ba ang isuot muli ang maruming damit, ang isuot muli ang gula-gulanit na damit? 'Di ba? Kung ikaw po matinong tao, hindi mo nagugustuhin 'yon kasi wala na 'yan eh. Kumbaga parang basahan na 'yan eh. Ang i-enjoyin mo yung bagong damit. 'Di ba? Ang gandang tignan. So ganun sa buhay spiritual. Tinanggal na ng Diyos 'yan, inalis na ng Diyos yung mga kasalanan, yung mga kalikuan, ang lahat ng mga bagay na hindi maganda, inalis na ng Diyos 'yan eh. Pinalitan ka na ng panibagong ikaw eh. Kaya nga 'di ba, ang sabi ng Biblia eh, ang lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Di ba? Diyan po sa 2 Korinto 5:17. Maluwanag 'yun. Bakit mo pa gugustuhin na ibalik yung dati mong buhay na alam mo naman, ikumpara mo yung buhay mo na kay Kristo at ikumpara mo yung buhay mo nung iko'y wala sa Panginoon. Di ba? So ngayon, enjoy mo, Lord, salamat. Dahil ako, Panginoon, makasalanan ako, pero ngayon, nilinis mo ako at ako'y naging matuwid na sa iyong harapan. Enjoy mo na maglingkod sa Panginoon. Ganon, mga kapatid, ang tinuturo sa atin. Well, kung halimbawa, nandiyan ka ngayon, naglilingkod ka sa Panginoon at dumating sa pagkakataon na nagkamali ka, na hindi mo naman sinasadya, nakasakit ka ng kapwa mo na hindi mo naman sinasadya, nadapa ka na hindi mo naman sinasadya. Di ba, ganon naman eh. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, huwag mo nang pagdudahan. Patatawarin ka ng Diyos. Basta't patatawarin ka ng Diyos. Basta't isipin mo lagi na ikaw ay talagang iniibig ng Panginoon, inalis na ng Diyos yung dati mong pag-uugali na hindi na maganda, pinalitan niya na ng mga ugaling maganda. Huwag mo nang balikan yung ugaling pangit. Huwag mo nang balikan yung ugaling hindi maayos. Enjoy mo yung buhay mo ngayon, enjoy mo yung ugali na binigay sa iyo ng Panginoon, na ugaling kasiyasiya, ugaling maayos, ugaling maganda, ugaling may kababaan ng kalooban, ugali po na may pag-ibig, ugali na may kahinahunan, ugali na may pagkukontrol sa sarili. Yan yung bunga ng Espiritu Santo eh. Ganun po yun. Enjoy mo yun. Ngayon, kung halimbawa dumating ka sa pagpunto na nagkamali ka, na ganito ka, kung humingi ka ng tawad, huwag mo nang pagdudahan, patatawarin ka ng Diyos. At kung pinatawad ka ng Panginoon, nahulog ka uli, nadapa ka uli, humingi ka ng patawad sa Panginoon, huwag mong pagdudahan, patatawarin ka ulit ng Panginoon. Kasi ang kanyang kapatawaran, kagaya ng kanyang conversation kay Pedro, makailang ulit, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, 77. 77. Ibig sabihin, 70 times 7, ibig sabihin niyan, it is an ending forgiveness. Yan po ang biyaya ng Diyos. Sagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Huwag niyong pagdudahan yan. Ang nagdududa doon sa kapatawaran ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay yan po ay gawa ng kaaway. Kung tayo po ay nasa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya, then patatawarin ka ng Panginoon. Enjoy mo ang bagong hitsura mo ngayon na kasama ang Panginoon. Yung dati mong hitsura, yung dati mong buhay, huwag mo nang balikan yun. Mga kapatid, yung dati mong ikaw, huwag mo nang balikan yung dati mong ikaw. Enjoy mo yung bago mong ikaw. Bago, ito, Lord, salamat dahil ito ako ngayon, Panginoon. Yun yung enjoy natin. Okay? So, yan. Salamat po sa kapatid na nagtanong sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Naway makapag-inspire po sa atin ito, mga kapatid. At ma-enjoy po natin ang bawat araw, bawat sandali ng ating buhay na naglilingkod tayo sa ating Diyos na buhay. God bless po, mga kapatid. At paalala ko lang, i-anunsyo ko lang, baka may pagkakataon kayo na pwede nyo pong, meron din po tayong account sa YouTube, hanapin nyo lamang po yung Tarana Vlog, Tarana Vlog. May po tayo doon, yung mga natin sa Facebook, ito pong live po natin ngayon, baka bukas makalawa, tinatransfer ko po doon tinatransfer ko doon sa YouTube kasi itong Facebook, binubura niya po yung mga previous na mga upload natin dito, binubura niya. Ngayon, sinasabi ni YouTube na pwede mong i-download po yan. Kaya ang ginagawa ko, dina-download ko, tapos
ita-transfer ko po doon sa YouTube. Paki-visit nyo po yung YouTube account ko po. Yung YouTube account ko po is Tarana. Yan, hanapin nyo po doon, Tarana Vlog. May ano po tayo, marami na tayong inano po doon. At subscribe na lang din po kayo doon sa account na yon, no? Sa Tarana Vlog. Makikita nyo naman po yung itsura ko, yung mukha ko doon, kapatid. Paki-visit na lang po. At salamat sa mga follow sa atin dito sa Facebook. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Marami po ang nanonood sa atin. Purihin ang Panginoon. At may mga iba pong ibang mga mananampalataya at nakakarating po sa kanila po itong ano natin at na-appreciate naman po nila. At salamat po sa Diyos. May mga ibang mga nagtatanong lang din tungkol po sa mga doctrine. Hayaan niyo po sa mga susunod pag-uusapan natin 'yan. Doon sa mga ibang mga mananampalataya na nagtatanong din sa atin. Ayan nyo po at darating po tayo dyan, kapatid. Okay, so ngayon, enjoy natin. Tayo po'y nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at pakishare nyo lamang po ito pong video at naway patuloy na makarating ang salita ng Diyos sa mga kinauukulan, sa mga taong wala pa sa Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, sa mga taong hindi pa tinatanggap si Kristo, at naway makarating po sa kanila. At hipuin nawa sila ng Diyos na sila po ay manalig sa Panginoon at tanggapin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Naman namin Diyos, salamat po sa mga pinag-usapan po namin sa umagang ito. Nawa ikaw po ang patuloy na mabigyan po ng papuri. At nawa po, Panginoon, mamuhay po kami ng sang-ayon sa iyong kalooban na may kabanalan, may kapakumbabaan. Manalig po kami lagi at patuloy na ang kapatawaran mo, Panginoon, ang laging sumaamin dahil ang biyaya mo ay laging sagana sa amin. We thank you, God, sa pribilehiyong ito at naway ito po ay maibahagi namin sa mga tao, Panginoon, na mahal mo rin sa mga tao, Panginoon, na handa mong iligtas kung sila po'y hihingi ng tawad at mananampalataya sa iyo. Salamat, O Diyos. Tinataas ka po namin. Please be with us, Father God, and the rest of this day. We thank you, Lord, once again, Lord, for the blessings that we are about to receive this in their day. Salamat po. Pagalingin mo ang mga may karamdaman. I-provide mo ang mga tao, i-provide mo ang mga pangangailangan ng mga nangangailangan ng mga kapatid sa mga pagpapagamot, sa pag-hospital, sa mga kapatiran na nanghihina, palakasin mo kami. Sa mga kapatiran na nanlulupaypay, Lord, pabigyan mo kami ng kasiglahan. Patuloy na kami po'y gamitin mo sa iyong ubasan para maibahagi ang iyong kabutihan sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Salamat, O Diyos. Ikaw po ang aming tinataas. Ikaw po ang aming sinasampalatayanan. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo, mga kapatid. God bless po.